binabanggit po ninyo, Ginoong Madriaga, na meron pong mga pinagawa sa inyong mga bagay. So, kasama po dito yung pagkuha at pag-deliver ng mga items, particularly confidential funds, to 3 very specific locations. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Nabanggit niyo po ito, no? So, meron sa Laguna, meron, tama po ba? Opo, tama po, Madam Chair. Meron po sa Nomu Bashu. Opo, Madam Chair. At saan po yung panghuling lugar? Sa Agham po, Office of the Ombudsman. Office of the Ombudsman. Siguro, we have to state for the record clearly, sino po yung nag-utos sa inyo na kunin ang pera na ito at i-deliver po ang mga pera na ito sa 3 mga lokasyon po na ito? Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo pong sagot. Very important po na maglinaw ho tayo doon sa mga binabanggit po ng ating pong Pangalawang Pangulo patungkol sa inyo. Kasi very specific yung pong kanyang binabanggit sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng Pangalawang Pangulo? Una, na hindi niya kayo kilala. Pangalawa, na wala po kayong professional or personal relationship. Una po, Madam Chair, marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort, kasama ko po din ng mga PSG. Kaya kilalang kilala po niya ako at kilala ko rin po siya.